hindi siya dapat talaga presiding officer. Masyado siyang bias. Tingnan mo, yung sinasabi niya, i-delete ko man. Nasabi na. Yeah. Ikaw nga ang pumayag eh. Kung hindi ka pumayag na magsalita, magtalumpati yung prosecution sa isang tanong ng senador na hindi naman yun ang dapat nasagot, pinayagan mo eh. Ikaw ang may kasalanan. Huwag mong itatapon ng sisi sa iba. Hindi ka marunong mag-preside. Yan ang katotohanan dyan. Sa ikatlong araw nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito nagpaalala yung Senate Impeachment Court sa magkabilang panig hinggil sa pagbibigay ng mga pahayag na maaring makaapekto sa nagpapatuloy na paglilitis. Sa day 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay isinagawa na nga ng defense panel ang cross-examination sa unang testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Calilong. Pero bago pa man magsimula ang trial proper ay nagbigay na ng babala ang Senate Impeachment Court sa prosekusyon at sa depensa kaugnay ng mga pahayag na maaaring makaapekto sa takbo ng paglilitis. 2026. Nagbabala si Presiding Officer Cheese Escudero laban sa mga perorations o mahabang pahayag na mistulang closing argument habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings. Binigyang diin Escudero na hindi papayagan ng impeachment court ang mga pahayag na lumalampas sa itinakdang proseso upang manatiling maayos, patas at nakatuon sa presentasyon ng ebidensya ang paglilitis. With a warning and reminder from the presiding officer that the presiding officer will not tolerate such perorations again by either party, even if it is in response to a question of a senator judge, and the presiding officer will try to remind as best we can senator judges to let the witnesses present the evidence of both parties instead of the counsels presenting both facts and law through their statements. Ang babalang ito ay kasunod ng naging pagtutol ni Senator Judge Pia Cayetano no ikalawang araw ng paglilitis sa naging tugon ng prosekusyon sa tanong ni Senator Judge Risa Ontiveros kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment tungkol sa kasong grave threats. Ayon kay Cayetano, ang naging paliwanag ng prosekusyon ay mistulang closing statement sa halip na simpleng sagot sa tanong. Sa kabila nito, nagpasya ang impeachment court na hindi nabuburahin sa record ang naturang pahayag. Sa halip, bibigyan na lamang ng kaparehong pagkakataon ng kampo ng depensa na maipahayag din ang kanilang panig. Kinumpirma rin ni Cayetano na binabawi na niya ang kanyang motion bilang paggalang sa patas na proseso. I cleared it earlier with Senator Pia Cayetano who wanted the statements deleted from the record. However, since this is a televised proceeding, nakita na eh, napakinggan na eh. So, i-erase ko man sa record, baliwala na lang. The fairest thing to do is to give you an opportunity as well. Ipinaliwanag naman ni Senator Judge Pia Cayetano kung bakit mahalagang maging mahigpit sa pagpapatupad ng mga patakaran sa impeachment proceedings. Ayon sa kanya, walang sistemang magiging maayos kung walang sinusunod na mga tuntunin. Aniya, tungkulin ng bawat Senator Judge na ipaalam sa presiding officer kung naniniwala silang may nalalabag na patakaran alang-alang sa hustisya at patas na paglilitis. Why are we being strict about the rules? Why do I have to bother standing up? Well, because nothing in this world will run well without the rules. That's why we have to stand up and call the attention of the presiding officer when we feel that the rules are being violated. And we will continue to do so when we believe it is necessary in the interest of justice. Samantala, nanawagan din si Senator Judge at Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang kapwa Senator Judges na iwasan ang mga tanong na maaaring makaimpluwensya o makapagbigay ng prejudice sa impeachment trial. Prudence dictates that we stop ourselves from asking certain questions that can prejudice the whole trial, whether or not our intention is to do so. Dagdag pa niya, dapat maging maingat ang bawat Senator Judge upang mapanatili ang pagiging patas at ang kredibilidad ng paglilitis.
Sa linggong ito ay nagtapos na ang schedule ng impeachment trial mula Lunes, Martes hanggang Miyerkules at muling magbabalik sa susunod na linggo, Lunes, July 13, 14 at 15. Sa araw ng Huwebes, magpapatuloy ang legislative works ng ilang senador dahil sa schedule ng ilang mga committee hearings, particular ang Committee on Basic Education, particular sa School Safety Act. Ayan, Attorney Sal. Ano pong masasabi nyo sa ginawang pahayag ng presiding officer regarding sa pagbibigay ng mga pahayag na maaaring makakaapekto sa buong paglilitis? Unang-una, hindi siya dapat talaga presiding officer. Masyado siyang bias. Tingnan mo, yung sinasabi niya, i-delete ko man. Nasabi na. Yeah. Ikaw nga ang pumayag eh. Kung hindi ka pumayag na magsalita, magtalumpati yung prosecution sa isang tanong ng senador na hindi naman yun ang dapat nasagot, pinayagan mo eh. Ikaw ang may kasalanan. Huwag mong itatapon ng sisi sa iba. Hindi ka marunong mag-preside. Yan ang katotohanan dyan. Pangalawa, alam po ninyo, yung pag-limit, nililimitahan nila ang mga senador judges na magtanong sa 2 minuto lang, Jesus Maria Jose, hindi ko malaman kung saan nila nakuha yun na dapat ganun. Hindi mo po pwedeng pigilan ang senador at judge. Senador judge. Bakit kayo? Mga wis kayo eh. Hindi ho ba, tingnan nyo ha, bibigyan ko kayo ng halimbawa sa Supreme Court. Hindi ba kadalasan, o hindi naman kadalasan, may mga lumalabas na hearing sa Supreme Court. 15 sila. Nakakita na ba kayo doon sa isang justice na nagtatanong na nilimit niya ang sarili niya sa 2 minuto? Umaabot pa nga ng kalahating oras ng pagtatanong eh. Bakit? Kasi kailangan na dapat ang bawat judge senador ay magtanong kayo para hanapin yung katotohanan. Hindi kayo dapat pigilan. Whether ang tanong nyo, kasi sinasabi niya, hindi, baka ang tanong mo magpe-prejudice, hindi. Kahit na ang tanong mo na parang lumilinya kang kakampi ng prosecution o kampi ng defense, okay lang yan. Kasi naririyan naman ang bawat panig na po pwedeng sumagot sa mga tanong mo at sabihin na, teka ho, pero hindi naman masama like yung si Ontiveros. Hindi yung totoo na gaya ng obserbasyon ng isang senadora na yung tanong na yun mali. Kasi ang tanong niya, ang ganda nga ng tanong niya. Ang tanong niya, hindi niyo naman naprobahan na nagkontrata ng assassin. So, ano ito? Ano itong presentasyon mo? Ito ba ang testigo ito? Magpapatunay ba ito na meron ngang pagbabanta? Na ito ay isang impeachable offense? O ito ba, ano ba ito? Ito ay masamang asa lang ng president, ng vice-presidente. Hindi yung masamang tanong yun. Magandang ang tanong yun eh. Bakit mo ipagbabawal? Hindi yung po pwede ipagbabawal. Kahit na ilang oras kayo dyan magtanong, basta hanapin niyo ang katotohanan. Mali ang rules na yan. That's why I suggested, nung makausap ko si Senate President Gatchalian, sabi ko, mali ang rules ninyo. Mga judge kayo eh. Kailangan bigyan kayo ng lahat ng pagkakataon na itanong nyo ang gusto nyong itanong. Kahit na anong tanong. Kaya huwag kayong mag-alala kung ito parang kumakampi ka. Hindi yan, huwag kalimutan yung kumakampi. Ang mahalaga, ano yung tanong mo at anong sagot para malaman mo yung katotohanan. O kaya, ayan ang problema kasi. Nilagay niyo si Escudero, lumalabas na ang kulay nito. Basta bias. Parang nag-aabogado ka sa prosecution. Pumapayag ka sa mga maling prosedimento. Bakit pinalitan si Gatchalian? Kasi si Gatchalian, medyo mahirapan sila rito, independent-minded ko. Hindi mo ito makokontrol. Ito si Escudero, di ba? Bumaliktad na nga O dito, kontrolado mo na. Ang katotohanan dyan. Ayan. Maraming salamat Attorney Sal. Sa iba pang sa iba pang issue, ipinagtanggol naman ng House Prosecution Panel itong paggamit nga ng mga photocopy documents sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon sa kanila, pinapayagan sa ilalim ng umiiral na rules on evidence yung paggamit nga ng mga certified photocopy basta walang question sa pagiging tunay nito. Samantala, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na maaring umabot sa Korte Suprema yung usapin kung sapat ba yung 16 na boto upang mahatulan ng isang opisyal sa impeachment trial. Pagdating po sa mga photocopy evidences, Attorney Sal, gaano po kahalaga na ang isang dokumento ay or tama po ba na kahit photocopy admissible na maging ebidensya? Unang-una, ano ba pinag-uusapan nila ng dokumento? Sabi ko nga, hindi nga mahalaga yung useless nga yung testigo kahit ano pang mga tanong mo doon o whatever.
kaugnay doon sa authenticity. Wala yun. Kasi wala naman nag-question ng authenticity nga eh. Bakit mo pupormahan na authentic yan? Authentic ito. Wala. Meron ba nag-question na hindi nangyari yun? Kaya na sinabi ko, ang tanong lang doon, yung bang mga pahayag niya ay sapat upang maging batayan sa isang impeachable offense o isang krimen. Iyan ang tanong doon eh. Oh, ito naman si Lacson. Talaga kahit kailan talagang pasaway ito eh. Sinabi na nga ng saligang batas. Hindi dahil sinabi ni Escudero. Kaya nga, di ba, tanong sa akin ng isang anchor eh. Ikaw ba sumasang-ayon kay Escudero na 16 lang ang botong kailangan? Sabi ko, hindi ako sumasang-ayon siya sa akin dahil nauna ako sa kanya, matagal ko nang sinasabi yan. At hindi ako nagsasabi noon. At hindi rin siya nagsasabi noon. Ang nagsasabing 16 ang kailangan na yung konstitusyon na kailangan 16 ang boto, 2/3 noong lahat ng mga senador. Eh, itong si Lacson, ay gusto nila babaan yung pundasyon, hindi na 24 kasi nakakulong na yung dalawa. Kaya kailangan babaan na rin. Hindi na dapat 16. Kaya gusto nila, gawin nilang 12, 14. Basta gusto nila babaan kasi nahihirapan sila doon sa 16. Gaya po ng paulit-ulit na natin sinabi sa programa namin. 3 lamang ang kalakaran. Kung paano mo mababawasan yung 24. Number 1, mamamatay ang senador. Number 2, tatanggalin ang senador, in-expel. Number 3, kung siya ay nagbitiw sa tungkulin bilang senador. So pag yung 3 kalakaran na yun nangyari sa sa sino man sa mga senador, mababawasan yung 24. O kaya yung 2/3 mo, mababago na. Pero dahil hindi naman, nakakulong lang, pero nandiyan pa siya, 24 pa rin. Itong si Lacson gusto niya talaga i-convict si Inday nga. Kaya galit ka nung sinabi ko, pusakal ka kasi anti-Duterte, kaya boboto ka ng conviction. No? Ngayon, nahihirapan kayo dyan sa 16, gusto mo ibaba yung bilang. Yan, halatang-halata kayo.